Galit na humarap sa media sa Davao del Norte si Pangulong Rodrigo Duterte. Seryoso raw siya nung nagdeklara siya ng unilateral ceasefire sa mga rebeldeng komunista. Pero tanong niya, seryoso rin ba ang CPP, NPA, NDF na hanggang ngayon hindi pa rin nagdedeklara ng ceasefire? Ikinadismaya ng Pangulo ang nangyari sa Kapalong, Davao del Norte kung saan isang CAFGU ang namatay at 4 na iba pa ang nasugatan sa kamay ng mga rebeldeng NPA. Paliwanag ng NPA, pinigilan lang daw nila ang dimanoy opensiba ng militar laban sa kanilang grupo. Babala ng Pangulo kung hindi magdedeklara ng ceasefire ang mga rebeldeng komunista hanggang alas 5 ng hapon bukas, babawiin na raw niya ang iniutos niyang tigil putukan. Live mula sa Davao City, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, nagsadya nga sa 60th IB ng Philippine Army sa Asuncion, Davao del Norte ang Pangulong Duterte. Ito upang makiramay sa burol ng CAFGU na napatay sa engkwentro ng NPA 2 araw lamang matapos niyang ideklara ng Pangulong Duterte ang unilateral ceasefire sa kanyang unang zona. Narito ang aking report. Are you ready to declare a ceasefire o hindi? I will, alas 5 ng hapon, I will wait for that declaration alas 5 rin bukas ng hapon. That's a good 24 hours. If I don't get the word from you, then I will lift the order of ceasefire. Muling nagbigay ng ultimatum si Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP, NPA, NDF para tumugon sa idineklarang unilateral ceasefire ng Pangulo sa kanyang unang zona nitong Lunes. Kapag walang tugon ng komunistang grupo, babawiin daw ni Pangulong Duterte ang iniutos niyang tigil putukan. Ang unang taning na ibinigay ni Pangulong Duterte sa CPP, NPA, NDF ay hanggang kaninang hating gabi. Nag-ugat ang pagbibigay ng ultimatum ni Pangulong Duterte sa ulat na tinambangan umano ng ilang rebeldeng komunista ang ilang miyembro ng CAFGU sa Kapalong, Davao del Norte. Ngayong araw, bumisita si Pangulong Duterte sa burol ng napaslang na miyembro ng CAFGU na si Panggong Kumanod. Kinausap din ng Pangulo ang mga miyembro ng CAFGU na nasugatan sa engkwentro. Hindi sana bukas sa media ang pagdalo ng Pangulo pero nung nasa burol na, mismo ang Pangulo ang nagsabing gusto niyang magsalita sa media. Ayon kay Pangulong Duterte, seryoso raw siya nang magdeklara ng unilateral ceasefire. Tanong ng Pangulo sa CPP, NPA, NDF ay kung seryoso rin daw ba ang rebeldeng grupo. Gusto ko magmura. I did with you in good faith. You tell me if you are not ready to deal in the same manner. Ano ba gusto ninyo? Hanggang may gera dito, yung mga tao na yan, gutom yan. Wala pang tugon ng CPP, NPA, NDF sa bagong taning na ibinigay ni Pangulong Duterte sa rebeldeng grupo. Pero sa panayam ng Save the Nation with Jessica Soho kagabi, sinabi ni NDF Chief Negotiator Luis Alandoni na inaasahan niyang magbabalangkas na ng tugon ang Central Committee ng CPP. Sa madaling panahon, inaasahan namin na yung Central Committee ho ng Communist Party of the Philippines ay mag-i-issue din ng corresponding unilateral ceasefire. At noon pa, right after the zona, nag-declare na ho yung CPP, NDF at NPA na wina-welcome nila yung deklarasyon ni President Duterte. Sa official website ng CPP, nagpaliwanag naman ang NPA tungkol sa nangyari sa Kapalong, Davao del Norte. Pinigilan lang daw nito ang military offensive ng CAFGU laban sa kanila at ang ambush ay alinsunod daw sa utos ng NPA National Operations Command na manatiling nakaalerto at handang dumipensa bilang tugon sa idineklarang unilateral ceasefire ni Pangulong Duterte. Nangyari ang ambush noong Miyerkules, 2 araw matapos i-anunsyo ni Pangulong Duterte ang unilateral ceasefire. Ayon sa militar, isang landmine ang pinasabog umano ng mga rebelde. We are abiding with the unilateral ceasefire. Sumunod po tayo. Kaya lang po ay dinisregard po ito ng grupo ng Communist Armed Lawless Group. Tungkol naman sa charter change o planong pag-amyenda sa saligang batas, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya pabor sa Constitutional Convention o CONCON. Magastos daw kasi ang CONCON.
Dahil sa pamamaraang ito, kailangan pang bumuo ng lupon ng mga delegado mula sa buong bansa para amyendahan ang saligang batas. Mas gusto raw ng Pangulo ang Constituent Assembly o CONAS kung saan ang mga mambabatas mismo ang tatalakay sa charter change. Pero puna ng ilang kritiko, baka raw isulong ng mga mambabatas ang pansariling interes tulad ng pagpapalawig ng kanilang mga termino. Si Pangulong Duterte naman nagtitiwala raw sa mga mambabatas na gagawin nila ang tama. Ayaw ko magkonkon. Bakit? Magastos. It will run into billions. So National Security Council, kasabi ko, easily I'll be spending like about 200-300 billion. Napakasayang ng pera. Ma'am Jess, nabanggit din itong si Pangulong Duterte na sakaling matuloy nga yung Chacha ay nais din niya na mawala na yung tinatawag na party list system sapagkat ang binabanggit ng Pangulo, karamihan daw sa mga nananalo ng mga party list ay pawang yung mga may pera. At Ma'am Jess, ngayong gabi ay meron ding aktibidad ang Pangulong Duterte. Meron siyang dadaluhan na isang kainan kasama yung mga informal setters doon sa malimit na ring mapuntahan na lugar dito sa Davao City, Ma'am Jess. Iyan, dun muna sa ceasefire, no? Kasi ang sabi kagabi ni Ginoong Halandoni nung nakausap natin siya via Skype dito sa SONA, ay yun nga, yung meron naman na raw silang naunang panawagan na towards a ceasefire. Tapos tinanong ko rin, nag-aantay daw po ng tawag ang Pangulo from your end. Tapos sabi ni Mr. Halandoni, ipapadaan nila ito kay Secretary Bello. Naiparating na kaya ni Secretary Bello yung latest na mensahe mula sa side ng CPP, NPA, NDF kay Presidente? Ma'am Jess, sa aspetong yan, maaring hindi pa sapagkat kung nasabi ka agad or kung may mensahe na, maaring kanina nga hindi na nakapagbigay ng ganong pahayag ang ating Pangulo. At ang nais kasi ng Pangulo, Ma'am Jess, maging sincero din umano yung kabilang panig sapagkat siya raw ay talagang seryoso nung magdeklara siya ng unilateral ceasefire doon sa kanyang SONA. Pero yun nga, ang nangyari, may napatay na miyembro ng CAFGU. Kaya naman talagang makikita mo at bakas talaga sa kanyang muka yung pagkadismaya at yung kanyang galit sapagkat tulad nga noon, sinasabi niya, Ma'am Jess, yung ibibigay sana na malaking halaga doon sa namatayan, doon sa mga wounded in action at doon sa mga slightly wounded, maraming mabibigyan na raw sana ng mga pagkain o mapaglalaanan ng mga pagkain yung malaking halaga na yan, Ma'am Jess. Kasi sa tono ng pananalita ni Presidente Duterte kanina sa inyo, mukhang ang inaasahan niya pa rin, nung nagdeklara siya ng unilateral ceasefire, merong reciprocal naman na ceasefire from the side of the communist rebels, no? Mukhang yun ang inihintay pa rin niya. Despite yung mga pronouncements nila, Ginoong Halandoni kahapon, walang talab sa kanya. Ginigit pa rin ng Pangulo na gusto niya ng katapat na ceasefire, yung kanyang ipinanawagan na unilateral ceasefire nung Monday sa kanyang SONA. Tama, Ma'am Jess, talagang yun ang inaasahan ng ating Pangulo sapagkat tulad nito nangyari itong engkwentrong ito at pagpapasabog ng landmine sa Davao del Norte sapagkat wala ngang opisyal na pahayag ang CPP-NPA na sila ay magsi-ceasefire na. Kung meron talaga sila na naikaskade o naipahayag sa media o dun sa kanilang website na may ceasefire na talaga, ay mabilis din itong kakalat sa lahat ng kanilang mga command ng mga NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa. At mula roon, inaasahan ng Pangulo na hindi na ulit mauulit yung ganitong mga engkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng NPA, Ma'am Jess. Itong pagbisita muli ni Pangulong Duterte sa Mindanao habang papa-weekend, parang pattern na ba ito, Ian, na papa-weekend sa Mindanao siya tapos diretso na sa kanyang weekend sa Davao kasama ang kanyang pamilya? Ma'am Jess, sa ngayon yun ang nagiging pattern mula nung siya'y maupo nung June 30, pagka malapit na mag-weekend, tama yung obserbasyon po ninyo na
bumabalik ang Pangulong Duterte sa Davao City sapagkat kapag weekend din naman, karamihan din sa mga miyembro ng gabinete na taga Davao City ay narito at yung ibang mga pagpupulong ay dito rin nagaganap, yung ibang mga meetings niya at mga convention ay dito rin nagaganap. At natsetsempo naman na may mga binibisita rin siya mga kampo na malapit lamang dito sa Davao City kaya dito rin nagkakaroon ng dito rin umuwi ang Pangulo. Pero Ma'am Jess, talagang masasabi natin na baka nag-a-adjust pa rin ang ating Pangulo sapagkat alam natin na comfort zone niya itong Davao City kaya napakahirap pa rin talaga na iwanan niya ng ganong kabilis lamang yung mga nakasanayan niya na feeling na secured siya dito sa Davao City, Ma'am Jess. Okay, pero mukhang working weekends naman ang nangyayari. Maraming salamat sa'yo, Ian Cruz.